May bagyo yata. Ang dilim mo. Tignan mo, lakas pa ng ulan. Ano, tutuloy pa ba tayo? Tol, nagsisiks nga pala kami papuntang Taytay, tapos sabi ko na kami pakanan ng Angono para dire-diretso na kami. Site pala yan. Dump site pala yan, lab. Sinundo ko nga pala si Cha last week sa may mahabang parang at biglang binuksan ng Angono yung daan papuntang dump site. Madalas kasi dito kami nagdadaan. Isa lang dati ang bukas na daan papuntang Angono town proper. Pero nung numaan nga ako, bukas yun. Kaya ang dinatnan ko ay yung dump site. Pero ayos lang, at least nalaman ko na may isa pang daan doon in case na isarado naman itong lagi namin dinadaanan dahil ginagawa nga ang daan dito. Pinipili ko talagang dumaan dito kasi less traffic, less ang stress at less din ang aksidente. Tayo na nangola ng tawag. Tayo sa kalbosa. May bagyo yata. Ang dilim mo. Tignan mo, lakas pa ng ulan. Ano, tutuloy pa ba tayo? Mga tol, ganyan kami noong nagbabike kami dati ng malalayo ni Daddy. Kahit umulan o umaraw, talagang tuloy lang ang laban. Nakakamiss. By the way mga tol, andito na nga pala kami sa Binangonan at dire-diretso lang hanggang makarating kami sa Cardona, Rizal. Isa sa pinakamagandang nadaanan ko kaya sa Rizal. Di ako nakadaan dito? Yes, pinakamagandang daan. Pinakamagandang nadaanan ko sa Rizal. Bukod sa Maritake. Diba dito yung daan? Yeah, I think so. Ayun, nakita ko na. Yan yung magandang simbahan. Yan tayo sa Morong. Ganda na yung ano dito Ganda. Mga tol, andito nga pala kami sa simbahan ng Morong. Ito daw yung laging sinasabi na simbahan sa akin ni Cha. Ngayon ko nga lang dito nakita mga tol kasi nga medyo nasa looban siya. Paglit nga lang pala kami at paglabas nakita namin sila. Ang cute to. Mga tol, parang medyo kabado si kuya. Mukhang wifey niya kasi ang nagdadrive. Kahit si Chama nang mag-drive, baka ganyan din ang kapit ko. Ayun mga tol, andito na kami sa Jollibee Tanay. Liko lang kayo pakaliwa kasi pag diniretso yan papuntang Pililya. U-turn nga pala ako mga tol papuntang Jollibee kasi nga hindi pa kami nagbe-breakfast at sabi ko kay Cha, malayo pa ang pupuntahan namin. According to Google Map nga mga tol, 93 kilometers pa from Jollibee Tanay hanggang Dinahican, Infanta. Ang pakalayo mga tol ang lalakbayin namin ni Cha. Tapos burger lang ang binali niya. Ay, Diyos ko. Kami sa 7-Eleven dito sa Tanay. Kasi wala pala kaming cash. Napagod na siguro mga tol sa ride kaya natulog na nakaupo. Ang ng ibon mga tol sa kaya siya pupunta. Dala nga pala mga tol yung Caballos Nueva Ecija. Karaniwan kalabaw talaga ang ginagamit namin sa pagsasaka. Kaya sobrang na-amaze talaga ako. Ngayon naman mga tol, pakinggan nyo ang nature. Solid mga tol, diba? First na tayo. Mga 2 to 3 minutes nga lang pala mga tol yung tinagal namin dito tapos umalis na rin kami kaagad.
Nakarating naman kami kaagad dito sa Infanta Arc mga tol at sa KM90. That means 90 kilometers away na tayo from Luneta or KM0. Buong ride nga mga tol, talagang sobrang saya ko kasi ganun talaga ako maka-appreciate ng nature. Dito tayo sa KM105. Pero mga tol, sobrang layo pa ng ida-drive ko kaya ini-enjoy ko na lang talaga. We're passing by. Look at that. The clouds. Kita nyo yan mga tol, talagang nasa mataas na lugar na kami kasi may sea of clouds na. Huminto nga pala kami dito mga tol saglit sa tulay kasi bumili kami ng mais ni Cha. Can you take a picture now? Mga tol, eto nga pala yung isa pang tulay. Sobrang ganda nga na to. Kita nyo naman yung bundok, talagang green na green siya. Huminto nga pala kami dito mga tol saglit kasi nagpalipad din ako ng drone. Talagang makikita mo sa kahit anong anggulo. Sobrang ganda ng lugar na to. Walang tapon mga tol, lahat talaga ng spot sobrang ganda. Eto nga pala yung drone shot mga tol. Hint ko hindi magagets na siya pero grabe yung effort ko para lang mapigilan yung tulin ng pagdescend namin. Kaya no surprise, may na-aksidente na pala dito. I'm so sorry. It's the breeze that I'm showing. But God knows how much I was trying to slow down talaga. Pero yung pakiramdam ko, hinihila talaga kami pababa. Nakailang tanong na nga pala si Cha kung malapit na ba kami. Hindi ko naman siya masisisi kasi kahit ako naiinip na sa pagdadrive. Walang katapusang bengkingan kaya pati ako inaantok na. After nga ng parang walang katapusan na pag-akyat at paglusang mga tol, pagliko-liko, nakarating na rin kami sa Infanta Town proper. So nag-chat nga pala ako sa tita ko at sa pinsan ko na taga dito nga lang mga tol para makadalaw sa kanila at para makapagpahinga na rin kami saglit. Di na rin naman kami nagtagal mga tol dahil hinihintay na kami ng mga kaibigan ni Cha bago mag-lunch. Mabilis na nga lang din pala mga tol yung naging biyahe namin simula sa bahay ng tita ko hanggang makarating kami ng Dinahican. Tayo sa barangay Dinahican. Hinanap nga lang pala namin mga tol yung Petron tapos lumiko kami sa tapat nun. Dire-diretso nga lang mga tol hanggang makita nyo yung parang puro rough road na. Mga 1 to 2 minutes nakarating na rin kami sa beach resort na na-rent ng mga friends. Yung ano, natuloy din yung drawing nila. Oh wait, drone shot mo. Mga tol, papunta nga pala kami sa isang isla kung saan ay mag-i-stay kami ng 1 to 2 hours para mag-swimming at masulit ang biyahe. At eto nga pala ang island. Ang ganda nga dito sa may isla na to mga tol, hindi crowded. Ang ganda ng lugar, parang nasa Mapunuepe sa Balas ka lang. Parang yun nga ang vibe na nakita ko sa lugar na ito. Tingnan nyo ulit ang nature. Grabe. Sir, so peaceful here.
After 2 hours, sinundo na nga pala kami ni Kuya para makabalik kami sa cottage namin. And then, nung gabi, inaya ako si Cha na mag-stargazing habang nag-activity sa pool. Mga 5 a.m. na nga ako natulog kasi nakatulog naman na ako ng gabi. At lahat sila ay talagang sarap ng tulog. Kaya tinignan ko lang rin yung mga gamit namin. Kinaumagahan, nag-swimming lang kami saglit, tapos kumain ng breakfast, nag-ayos ng mga gamit, inalis nila yung mga tent nila. After maayos lahat ng gamit sa kanya-kanya naming motor, umalis na rin kami kaagad para hindi na kami hapunin. At tuloy-tuloy nga lang yung biyahe namin. Nag-picture lang kami saglit dito sa tulay, tapos we decided to take our lunch sa Tanay kasi medyo late na rin. After namin kumain, tuloy-tuloy na hanggang sa makauwi. Sobrang enjoy naman mga tol yung saglit naming bakasyon sa may Infanta tapos yung ride sa Tanay. Maraming salamat din sa mga kaibigan ni Cha. Yun lang. So ulitin, ciao!